Sa mga nagsasabing bakit palagi na lang akong pinapakain ni Kano ng galing sa basurahan, sa video na ito ay malalaman nyo na kung bakit. May nagtanong pala bakit hindi ko na daw suot yung ring. Kasi dyan nag-wear siya ng ring, guys. Ako wala. Hi guys! Good afternoon. Labas lang kami ni Jan at mamalengke lang tayo. Umuulan lang ngayon kaya naka-jacket ako at naka-hoodie. Ayan. So, bibili lang kaming chicken for dinner. Ito yung next vlog na natin to, pang bukas na naman ito kasi yung vlog natin mahaba na talaga yung vlog. Gusto ko sana mga 8 minutes lang. Ay 8. Pero sabi nila bitin daw yung vlog ko. So hinahabaan ko na. Pero wag naman sobrang haba. Ayan. Alis lang tayo. Mamasura din tayo. Tignan natin kung may makuha tayo. Hopefully. Ayan. May nagtanong pala bakit hindi ko na daw suot yung ring. Are you wearing ring? Hala, si Jan nag-wear siya ng ring, guys. Ako wala. Kasi yung kamay ko kasi tumaba. Kasi yung kamay ko medyo masakit siya, guys, sa kamay. So kaya tinanggal ko siya. Ipapa-adjust natin yung ring. Diba dear, we're planning to adjust our ring. Wala na yan si Jan na tumatawag. May tumatawag sa kay Jan Hindi ko lang sure kung sino yung tumawag. Marami ang mga nang-i-scam dito, guys. Hindi ko alam kung paano nila nakukuha ang data. Lagi na lang ganyan. Hindi ko alam kung paano nila nagli-leak yung mga data. Non-stop. Non-stop talaga siya, guys. Kahit nag-ano mo kaingat, no? Kaya kayo wag kayong mag-click ng mga link dahil nakukuha nila ang impormasyon. Buti sana kung mga number lang o mga address lang nakukuha nila. Minsan nakukuha talaga nila kahit yung mga bank account mo nakukuha nila. Kaya careful lang talaga kayo. So ayan, mabalik tayo. May nag-comment bakit hindi ko daw suot. Grabe kayo ha. Ano talaga kayo? Observer talaga kayo. Bakit hindi ko na ano? So nagplano kami ni Jan na i-change yung aming or i-resize yung aming ring kasi nga lumulusog tayo Ilan guys sa mga nagtatanong, medyo lumaki po yung kamay natin. So hindi na siya masakit na siya, guys. So kailangan na talaga siyang tanggalin. May mga napapanood ako na mga couple na hindi talaga nila tinatanggal. And then there's a time na talagang lumubong na talaga siya. Lumubong na talaga. Lumubong, ano ba sa Tagalog niyan? Hindi ko alam ano sa Tagalog. Dumiin na ba? Dumiin ba? Tama ba? Dumiin na siya sa balat, guys. So, mahirap din yun. So, hindi ba ibig sabihin na hindi ko nasuot yung ring ko ay wala nang pagmamahal, di ba? It doesn't mean na wala nang pagmamahal dahil hinubad lang yung singsing. Ibig sabihin po niyan, lumulusog tayo. Usually, ang bayad ng mga ganyan dear $70, $100 for resizing. Usually ganyan yung mga I don't remember what they charge. Parang $100 para ma-resize ang iyong singsing. Raining lang ngayon. Ayan, so nandito na kami sa store, Kosher Market. Kosher Market. So, pasalamat sila kay Jan kasi dinala niya ang cart. Maganda dito sa Kosher Market. Laki. Wow. Kasi we love tinola Tinola. Kosher. Napansin ko nga din pala itong kanilang star fruits. Nasa $6 per pound. Buti na lang may star fruits tayo sa bahay. Tapos pinakuha ko na din si Jan ng saging. Grabe, sobrang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Ilang pirasa lang yung binili namin, guys. Pero umabot na siya ng $57. Sobrang mahal na talaga, no? Dumaan na rin pala kami, guys, dito sa Asian market. Namiss ko kasi ang mga pagkaing Pinoy. Kuha lang tayo ng mga ilang chichirya. Yes. Can you reach?
Can you reach one? Sa mga nagtatanong, bakit palagi kaming pumupunta sa basurahan? Kasi naman guys, sobrang mahal ng mga bilihin ngayon dito sa Amerika. Kaya kung meron man tayong makikita sa basurahan na pwede pang kainin, ay kinukuha talaga namin ni John. At hindi siya nahihiya guys, kahit malaman pa ito ng kanyang mga kaibigan. Tignan nyo, kinuha niya yung napakagandang patatas. May gagawin daw siya dito. Kakarating lang namin. Ito yung mga nabili natin. Meron tayo ditong broccoli. Banana. Are you sure? Okay. No. Chicken. Different varieties. Ito naman siya. Nabasa na siya ng ulan guys. They're new. They're pretty. They're pretty. So we're going to use some of them and some of our dumpster onions. Hinuhugasan ko lang mabuti itong ating patatas guys at tinignan ko talaga wala namang problema. Tinapon nila ito guys dahil nabutas yung plastic. Pagka nagtitipid kami ni John, pumupunta lang kami sa basurahan dito. Nakakakuha kami ng mga jackpot. So magko-kosher chicken tayo ngayon. Bumili kasi kami ng chicken kanina. Pinatayong chicken ang gagawin natin. Ayan, konti lang din na chip eh. Maalat kasi ito eh. That's in enough. Etong white onion, galing din to sa basurahan. Thinly sliced onions. Potato from the dumpster. Konti lang ang kakainin ko dito. Namiss ko talaga. Pwede naman ako kumain ito. Kaso nga lang, kakunti-kunti ko. I can eat a little. Little by little. Same thing on the mandarin. Nice thin potato. Nagluluto lang si John guys. They look pretty good. Dito ilalagay ni John yung onion at saka potato. Ibe-bake niya. Fine. 3 little potatoes. Look how much that looks like. It's amazing. So I'll lay them all out on a towel. So I will dry them. Next I need a small saucepan and about 3/4 of a cup of milk. A couple tablespoons of butter. And I'm going to melt that down. I melted the butter and the milk together. Now I'm going to layer my potatoes in here. Salt, pepper, a few onions, and repeat for another layer. The cheese, Parmesan, with high sides. Now my milk and butter mixture. It's going to go right on top. That's going to go into the oven for about 45 minutes at 425 degrees. Next will be high heat chicken. Very hard to clean without the foil. So this saves a huge time saver. Nice fresh broccoli. Wow! Hala ka! Hala, yan yung galing sa dumpster!
Let's see. Uy! Hala ka, baked potato? What do you call that, dear? Gratiné. Ha? Potatoes gratiné. Hala ka, tignan nyo yan, guys. Yan po yung patatas na galing sa basurahan. Potatoes gratine? Mm-hmm. Gratine. Potatoes are gratin. Ha? Gratine? Ito lang naman, guys, yung mga patatas na nakuha ni dyan sa basurahan kanina. Gumawa siya ng potatoes gratine. Bahala na kayo sa spelling, guys. I-research nyo na lang. Yan yung inyong assignment. I-comment nyo na lang. Bahala na hindi alam ang spelling. Basta masarap. For the chicken. And a little bit of lemon. Couple cloves of garlic. Here it is. All right, one chicken going in. Going in. One hour it is. Luto na! Hala! Pinatayong chicken. Hala ka, crispy anak dyan. Wow! Wow! Look at that! Let me rearrange. Rearranging. Hala ka, dear. Love it! Look at ayan. Kain tayo, guys. Ayan. Alright. French French siya. with cheese or gratin. Frances. We already have a lot of cheese. Ito po yung sa akin. So, pinatayong chicken ito, guys. Pinatayo. Hindi siya pinaupo. Pinatayo siya. Halalami, darling. Oh, very lovely. Lakas. Oh, okay. Parehas pala yan yung niluto mo doon sa amo mo, dear. Yan po, eat my plate. Wow! A little bit of everything. Let's dig in. Okay, try first the broccoli. Very fresh. Gusto ko yung wings. Grabe. Sobrang sarap ng pagkaluto. Ganito. Pag nagluto kayo, huwag niyong ipahiga yung chicken sa oven. Especially, ipatayo niyo siya. Very even ang pagkaluto. Tikman natin, guys, ang patatas na nakuha ni Jam. With onion. With cheese. Ayan. Hindi mo aakalain. Hindi mo aakalain na sa dumpster siya kinuha. From dumpster to gourmet. Nakalimutan ko na naman kung anong tawag. Meron talaga akong short-term memory. Kasi French eh. Sobrang yummy niya talaga, guys. Natandaan nyo ba yung sinabi ni John? Kung ano yun? Good morning. Heading out again. We are going grocery shopping. Dala lang tayo ng bag. Hindi pwedeng mag-shopping tayo nang wala tayong grocery bag. Gaya tayo ng ice. Ayan. Ayan. So, alis lang tayo. Mag-grocery lang tayo. May pasok siya today. And, uy, bakit dadalhin ko yung stand? Mantik ko nang madala yung stand.
Titinginan ako ng mga tao. Hi, vlogger ka ba? Yes, this is my life. This is my source of income. Oh my God, I don't know what day it is. Ganun talaga siguro no kapag wala kang trabaho like sa opisina. Hindi mo na alam kung Sunday ba, Monday ba, Tuesday ba. I think today is Tuesday. Kasi basura day. Ayan. Sus, marumi na naman yung ko. Marumi na naman yung paanan ko ng car. Magpapa-car wash na naman tayo at bibili lang tayo dyan ng Branzino guys. Naghibat ang aking Coelho. Traffic na ngayon. Ito talaga, pag ganitong oras talaga, traffic naman talaga. Unang store na pinuntahan namin, itong specialty store o Carmine's. Kumuha lang kami ng premium sushi rice, itong mga canned tomatoes at saka bacon. Namili din si Jan ng gulay kaso wala siya masyadong nagustuhan. Pumunta kami sa pangalawang store. Ayan. Tapos kumuha lang si Jan ng apple. Tapos kumuha din siya ng lemon. Tapos ayan, kumuha siya ng sweet potato, gatas at pinakyaw na namin guys ang kanilang siomai. Paborito kasi ni Jan. Tapos ayan, bayad na tayo. Konti lang ito guys, pero umabot na din siya ng halos $50 na naman. We are here. Pagkatapos, pumunta din kami sa specialty store ng mga isda. Bibili sana ako guys nitong itatry ko sana itong caviar. Mahal pala yan. Nagbago yung isip ko. Sabi ko kay John, salmon na lang ang bilhin natin. Iprito ko mamaya. Pwede kasi akong kumain ng isda guys, pero depende din sa klase ng isda. Pagkatapos ay nagpa-car wash lang kami ni John kasi madumi na yung ating sasakyan eh. Good afternoon. It's 5:54. Magluluto lang ako ng pancit canton. Magme-merienda lang ako guys. May kinuha din ako doon sa garden natin na parsley. Alam nyo guys, itong parsley, isa ito sa mga nakuha natin sa basurahan noong nakaraan. Nakakuha tayo ng planters. So tinanim natin siya. Ayan. Sa mga nagsasabi na bawal ito sa akin, yung mee goreng na noodles. Hindi naman po ako palaging kumakain ito guys. Like siguro once in a while na lang. Dati talaga naalala ko nung high school ako guys. Hindi pa masyado pala nung high school kasi cannot afford pa. Nung nag-start na ako magtrabaho sa Davao at saka sa Manila, parang inaaraw-araw ko itong pancit canton. Hindi ka nagsasawa nakakain ng pancit canton. Pero alam niyo masama yan sa kalusugan. Siguro naging dahilan at saka tinapa. Alam nyo yun, tinapa. Sa aming mga Bisaya, we call it tinapa. Pero sardinas talaga yan sa iba. Ayan, so, sino sa inyo ang mahilig din sa sardinas? Alam mo, dati naalala ko nung high school pa kami, yung isang sardinas or isang pancit canton, pinaghahati-hatian namin. Lima kami sa isang pamilya eh. I-timer ko muna siya ng 3 minutes. 3 minutes ang gusto ko na pagkaluto ng aking canton. So, ayun guys. Ayun, isang piraso, 5 kaming naghati-hati. Minsan, alam mo yung noodles, nilalagyan namin yan siya guys ng, hindi ito, gusto ko yung malalim na plato. Nilalagyan namin yan siya guys ng malunggay. Sinasabawan namin yung noodles, nilalagyan ng malunggay, at saka lalagyan ng malunggay, sardinas, ang noodles. Yan po ang ginagawa namin. Madalas yan ang ginagawa namin. No, nakakamiss no yung mga panahon na simple lang tayo, wala pang masyadong gadgets no mga panahon na yun. Sabay-sabay kumakain. Ngayon wala na akong lola, wala na akong lolo, wala na akong mama, pero meron pa akong papa. Ngayon nami-miss ko na yung dating, alam mo yung sabay-sabay kumakain. Nakakasad lang na ngayon meron na tayong mga achievements sa buhay, may mga narating na tayo, mayroon na tayong kakayahan na bumili ng mga bagay-bagay na hindi natin nabibili dati.
ay wala naman na sila. So, ayun. Sad reality. Sad reality lang. Ang dami ng parsley. Ayan, kain tayo. Ayan, merienda. Antayin ko na lang si Jan na dumating mamaya. Saka ako magdi-dinner. Darating si Jan ng mga 8. Ayan na siya. Butter, Butter cookies. Ayan, binigay ito sa akin ng aking friend from New York. Thank you so much, Ate Lorelie. Kain tayo, guys. Update nga pala sa citizenship ko. Natanggap na nila yung aking application N400. Wait lang po ako ng mga I think 4 to 8 weeks sabi doon para makareceive ako ng correspondence or letter from USCIS. Hopefully okay yung mga requirements na submit ko. Harap. Otherwise, makaka-receive ako ng RFE, Request for Further Evidence. Medyo matatagalan ang process ng aking citizenship. Mga nagtatanong kung ilang years na ako dito sa US, mahigit 3 years na po ako. May nagsabi na dapat 5 years, diba, bago mag-apply ng citizenship. Sa case ko kasi, guys, married kasi ako to an American citizen. So, pwede 3 years lang po siya, guys. Alam niyo bakit pinupush ko talaga ang citizenship, guys? Kasi, frequent traveler kasi kami ni Jan. We travel all over the world. And then, nahihirapan po ako na kumuha ng visa sa Europe. Maraming mga babayaran. Pupunta ka minsan sa Miami, napakalayo namin. And then, minsan pupunta pa kami ng Washington just to apply for a visa. So, kapag naging US citizen na po ako, marami na pong mga benefit, like hindi ko na kailangan na kumuha ng visa kapag pupunta ako ng Europe. Yung nag-iisipan ko pa kung magiging dual citizen ba ako or talagang American citizen na talaga. Tinitimbang-timbang ko pa siya. I think ang downfall or downside kapag nag-dual citizen ako is dalawang beses ako magbabayad ng tax. One in the US and one in the Philippines. So, tignan ko pa. Titimbangin ko, guys, kung ano yung mas maganda. Excited na ako. Nagbabasa-basa na nga ako eh. Nanonood ako ng mga top 100 civic questions. Marami, iba-iba. Madaming vloggers din na nagbibigay. Thankful ako sa mga vloggers na yan na nagbibigay ng mga information, kung ano yung mga question and answer, ganyan. So, nakakapag-study tayo, nakakapaghanda tayo para sa darating na interview. That's it for our vlog for today. Thank you so much, guys, for watching. Kung nakaabot kayo sa part ng video na ito, guys, comment lang kayo ng ring. O yung picture ng ring. Logo ng ring. Para malaman ko, umabot talaga kayo sa part ng video na ito. Thank you so much, guys, for all your love and support. Sa hindi pag-skip ng mga videos. Thank you for watching. I'll see you again next time. Nagkamuritsing na ako, guys. Oh, hindi ako marunong masyado sa chopstick. Pero nalalabanan naman. Caring-carry lang naman.